life lesson ang natutunan niyo from your father? Who would like to go first? Ano po si Auntie Niel? Oo. Ano raw yung greatest lesson na natutunan mo sa iyong ama? Yung greatest life lesson po na natutunan ko kay Daddy is yung ano po, magtapos po ako ng pag-aaral. Kasi lagi po niyang sinasabi na yun po yung isa sa way para maging successful po ako sa buhay, para maging stable po ako. And yun po talaga yung parang pinakapangarap po niya para sa akin. Yun po. Thank you so much, Carissa. Well, actually ako, I don't have the best relationship with my dad. Ano kami, aso pusa kami, hindi kami nagkakasundo. Pero kahit po ganun, ang natutunan ko sa kanya is, sundan talaga siya. Like, hindi kasi ako nakikinig sa kanya paminsan, medyo pasaway. Pero po, importante po talaga na makinig sa kanya. Kasi, kung ano lang po yung gusto niya is, what's best for me po. So, yun. Sa akin siguro, huwag ka matakot huwag ka matakot madumihan yung kamay mo pag may ginagawa kang trabaho. Kasi gano'n ang buhay eh. Hindi ko alam kung tama, hindi ako magaling mag-explain eh, pero parang yung hard work, gano'n talaga part ng hard work na madudumihan ka, hindi pwede. Kung gusto mong, hindi ko alam, mahirap eh, hindi ko pasensya na kayo ha, hindi ko kaya ma-explain eh. Pero na-gets namin. Basta, kasama ng hard work, yung, ano mo yun, tama ba madumihan yung kamay mo? Hindi eh. Basta, hindi ko ma-explain eh. It's okay to get your hands dirty, just as long as you get the job done. Yep. Tama. Ganun na. Thank you! Thank you for helping me. Ayun na po. Ayun, Miss Ara. Sa akin, matutong mag-ipon, mag-save, at saka okay lang yung masaktan ka para natututo ka. Yun. Oh. Direct? It was one summer in 1993. Actually, nagturo sa akin ng bike tatay ko. Ang nagturo sa akin ng bike tatay ko, ano lang yun eh, parang hand-me-down na bike na kulay pink pa yun ng Barbie. Pero kahit na ganun siya, parang si Papa kasi parang siguro kaya wala akong mga coming out stories kasi parang tanggap ako ni Papa kahit na ganun ako. So okay lang sa kanya, basta may honor ako lagi sa school. So parang mas tinuro niya sa akin na parang in order for you to face the world, you have to face yourself first. Para at least matapang. Yes. It was a summer in 1993. So parang tinuro niya sa akin maging matapang muna sa sarili bago ko harapin ang lahat. Parang ganun. And then he died in 1994. Thank you so much for sharing, Direk. Maraming salamat po. Miss Yana. Nag-iisip ako Hindi. Sabi kasi yung dad ko passed away last year lang. So, sa dami lang naituro sa akin ng papa ko, I didn't really practically grow up with him. Kasi naghiwalay sila agad ng mommy ko. Pero, I had a very, very special relationship with my dad. So, lagi lang niyang sinasabi sa akin dati, kung ano yung mga choices mo sa buhay mo, papanindigan mo yun. Kasi choice mo yun. Pinili mong gawin. So, papanindigan mo. Pero wag na wag kang magpapaate. You always have to fight for yourself, lalo na kung alam mong nasa tama. Pero hindi sa lahat ng oras na tama ka, alam mo yung lalaban ka. Parang sinasabi rin niya sa akin na choose your battles. So ngayon, sa buhay ko ngayon, na-apply ko talaga siya. Kasi, yun nga, diba, we choose our battles, diba, Tita Ces? So yun. At lagi niyang sinasabi, lagi mo pipiliin maging mabuting tao. Kasi importante yun, and you and everything else will fall into place. Wow. Diba? Mrs.? My dad died 2015 and I was a daddy's girl. So, marami siya naituro sa akin. Ano siya kasi, judge siya. Naalala ko, sinabi niya sa akin na ang mapapamana niya sa amin ay isang mabuti at malinis na pangalan. And because of that, parang proud kami when loved siya. Ang isa sa mga lessons na tinuro niya sa amin is yung pagmamahal sa trabaho. Seryosohin ito, mahalin ito. At higit sa lahat na tumatak sa akin ay hindi lahat ng kayamanan ay nabibili ng pera.
So, pangalagaan ng mga tao sa paligid mo, pamilya mo, mga kaibigan mo. And thank you. Ang dami natin natutunan. Maraming salamat. Ayan po, very timely kasi tawag dito, ang father ko po bedridden na, na-stroke siya for 5 years. Bata pa lang ako, public servant na siya. He is barangay councilor hanggang naging barangay captain. So, ang one thing na natutunan ko sa kanya na ina-apply ko ngayon is mag-makeup at saka magkulot. Ayun, charet. Hindi, yung huwag ka pipili ng taong pakikisamahan mo, at saka lagi mo i-extend yung help mo sa ibang tao kasi nga public servant siya. Ayun. At saka I am very grateful kasi I am one of those very lucky na tinanggap despite of gender, LGBTQ, supporting yung tatay ko. Para sa ito, ayan. Happy Pride! Siya ang aking inspiration. I love you, Papa. Pepe Manikan. Yes! Ako naman po, maraming naturo sa akin ang tatay ko. And lagi niyang sinasabi is, gawin ang tama, mag-ipon, at always be strong. And sa kanya ko po natutunan ang pagiging patient and mapagsakripisyo. And I remember one time, nasa kotse kami, sinabi niya sa akin, you are destined for greater things in the future. And doon po talaga na realize lahat ng mga ginagawa ng dad ko ay talagang para sa akin. Kaya shoutout po sa tatay ko dyan sa gilid. I love you, tatay. Hello po. Jillian. Ako po marami ako natutunan kay Papa. Kasi marami po siyang words of wisdom, lalo na kapag lasing. Pero may sense. Oo naman po. Pero ang pinaka nakuha ko po sa kanya is yung parang kapag may gusto kang gawin at kung may pangarap ka, yung pangarap mo, do it. Kasi mas mahirap daw po na mag-regret ka sa isang bagay na hindi mo ginawa kaysa sa bagay na ginawa ko. And then yung observation ko po na natutunan ko sa kanya is parang hindi po perfecto ang isang pamilya. Lahat po tayo may mga problema. Pero at the end of the day, ang meron po tayo ay yung pamilya po natin. Kaya kahit ano pong problema yung dumaan sa atin, or magkasakitan man tayo, yung pamilya sa bawat isa, magpatawaran pa rin po. Ayun po. Kasi tayo lang po yung magkakakampi talaga. Thank you. The family. Thank you, Jillian. Joao, okay lang ba na mag-share ka? Hindi, ako lang po kasi mag-isa dito. So my whole family is in Macau. And when it comes to family talaga, it's something special and close to me because right now, just being here by myself in the Philippines teaches me how important it is talaga to be with your family, you know. So, para sa akin naman po, when it comes to my father, he's one of the most giving person in my whole life. He's been supportive with all of my dreams and stuff. And the most important lesson I learned from my dad is to be grateful of the simple things in life. Because, we're not here every day. We don't know when we'll, disappear from this earth. But just be grateful with everything talaga sa buhay mo. It could be just your friends, your family, just being with them. So, ayun. Mom, Dad, I miss you guys. Thank you so much, Joao, for sharing. Kira? Okay, si Joao. Grabe. Thank you, Joao, for sharing. Yes, thank you, Joao, for sharing that. Grabe, my dad, ang dami niya rin pong tinuturo sa akin, but I think the most recent one that he taught me na sobrang naging memorable po sa akin was never to fight fire with fire because nothing good will ever come out of that. And, there's really no point in taking revenge if people hurt you because
ganun po talagang buhay eh. We will get hurt no matter what we do. So, my dad taught me, and it annoys me sometimes when he tells me, but it really is a big lesson to be the bigger person. Because, wala eh, life is too short to become a bad person. And you are allowed to feel your feelings. Wala pong pipigil sa'yo dun sa nararamdaman nyo. Pero, how we behave with those emotions is what matters most and is what will be remembered long after we are gone. So, ayun po. Thank you. Wow. Jameson? Yes, my dad, he taught me a lot of things, especially simple things in life, like how to appreciate the people around you, especially yung mga tumutulong sa'yo ever since you started. How to be polite to people around you, to be respectful, no matter who you're talking to. And I learned on how we deal with sacrifices. Syempre, as we grow up, we always look at our parents na para sila mga superhero. And sometimes they teach us things indirectly, and I've learned things na parang as we grow up, they're not going to be our superhero for the longest time. And they're all getting old, like we are. So just appreciate every moment that you have with your loved ones. Thank you so much. And of course, last but not the least, Miles. Ako po, sigurado naman ako na lahat ng mga magulang natin ay may mga naiturong maganda at makakatulong para sa atin. Pero yung natutunan ko sa tatay ko na effortless na lang siya para sa akin ay yung matutong rumespeto sa oras ng ibang tao. Like, si Papa kasi yung nag-ahatid sa akin nung bata pa po ako. So, lagi ako maaga sa call time. So, ngayon, habang lumalaki ako, nagpapanik ako pag nalilate ako talaga kasi ayaw ko po na cause of delay. Ayaw ko talaga po yan. Kasi pare-pareho naman tayo na pag nagtatrabaho, gusto lang din naman natin matapos ng sabay-sabay, ng maaga. So, yun, hanggang ngayon, huwag kang malilate sa trabaho. Para respeto sa lahat ng oras ng bawat tao sa set. Thank you, Miles. Thank you po sa buong cast ng Pajamulitas. Napakagandang ending sa Q&A po natin. Thank you again. Palakpakan naman po natin sila.